Mayroong kwentong alamat ng isang dambuhalang ahas na naging bato sa Mandaon, Masbate. Ang pinakatanyag na kwento ay nagpapaliwanag sa kung paano nagkaroon ng kakaibang rock formation. Nakahawig ng isang ahas sa isang sapa sa barangay Cagmasoso. Ang kwentong alamat na ito ay ang pinakapopular. Noong unang panahon, may isang dambuhalang ahas na naninirahan sa isang malalim na kuweba sa Mandaon. Ang ahas na ito ay napakalaki at nakakatakot at pinaniniwala ang kinikilala bilang alaga ng isang engkanto o diwata ng kalikasan. Isang araw, lumitaw ang isang higanteng pagong mula sa karagatan. At ang pagong na ito ay naglalayong manira at sirain ang mga pananim ng mga tao sa lugar. Dahil dito, nagalit ang engkanto at inutusan niya ang kanyang alagang ahas na labanan ang masamang pagong. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng ahas at ng pagong. Nag-iisip ang ahas kung paano matatalo ang pagong dahil napakatibay ng shell nito. Habang naglalaban, biglang lumitaw ang isang batang lalaki na may taglay na kapangyarihan. Nakita niya ang labanan at nais niyang tulungan ang ahas. Sa isang iglap, nagpakita siya at sinabi sa ahas na hampasin ang ulo ng pagong para matalo ito. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at kulog. Habang naglalaban, isang malakas na kidlat ang tumama sa ahas at sa pagong. Sa isang iglap, ang parehong nilalang ay naging bato. Ang ahas na naging bato ay matatagpuan sa isang sapa sa barangay Cagmasoso, Mandaon. Ang pagong naman na naging bato ay matatagpuan sa isang lugar sa Palanas, Masbate. Ayon sa mga lokal, ang mga batong ito ay nagsisilbing paalala ng isang labanan na naganap noon at nagpapakita ng yaman ng mga kwentong bayan sa Masbate. May ilang kwento din na kung paano naging bato ang dambuhalang ahas. Ayon sa kwentong ito, ang ahas ay isang masamang nilalang na madalas na nananakot sa mga tao. Dahil sa kasamaan nito, isang makapangyarihang diwata ang nagalit at pinarusahan ang ahas sa pamamagitan ng pagiging bato nito. Sinasabing ang ahas ay naging bato habang pababa sa isang burol, kaya ang rock formation ay tila gumagapang. At ang mga kwentong ito ay nagpapahiwatig ng moral na aral tungkol sa pagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ang dalawang bersyon na ito ay nagpapakita na ang mga alamat ay bahagi ng buhay at kultura ng mga Masbateño. Sila ay ginagamit upang magpaliwanag ng mga misteryosong bagay sa kalikasan at upang magbigay ng mga moral na aral sa komunidad. May 3 kwentong alamat sa mga lawa at pook sa Coron, Palawan. Bagamat ang mga kwentong ito ay bahagi ng kultura ng mga katutubong Tagbanwa at marami sa mga ito ay hindi pa naisusulat. Kadalasan, ang mga ito ay ipinapasa lamang sa pamamagitan ng pagkukwento. At ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng paniniwala ng mga katutubong Tagbanwa sa mga espiritu ng kalikasan. Ang unang alamat, Barracuda Lake, noong unang panahon. Ang lugar na tinatawag ngayong Barracuda Lake ay isang malalim at misteryosong kuweba sa gitna ng mga bundok. Sinasabing ang kuwebang ito ay tahanan ng isang makapangyarihang engkanto o diwata na nagngangalang Diwatang Barracuda. Mayroon siyang napakatinding pagmamahal sa kalikasan, lalo na sa mga nilalang sa ilalim ng tubig. Isang araw, may isang pangkat ng mga mangingisda ang pumasok sa kuweba upang manghuli ng isda. Hindi nila alam na ang kuweba ay may diwata. Sa kanilang pagmamadali at kasakiman, naghuli sila ng napakaraming isda, mas marami pa sa kanilang kailangan. Hindi nila inisip ang epekto ng kanilang ginawa sa ekosistema. Naramdaman ni Diwatang Barracuda ang kasakiman at kawalan ng paggalang ng mga mangingisda. Nagalit siya ng husto. Upang turuan sila ng leksyon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at ginawang pating ang lahat ng mga isda sa lawa. Nagpalabas din siya ng isang malaking pating na may porma ng tao na tinawag niyang Barracuda. Ang Barracuda na ito ay ang tagapangalaga ng lawa. Siya ang magtuturo ng leksyon sa mga taong maglalakas loob na pumasok sa lawa nang walang paggalang sa kalikasan. Ikalawang alamat, ang alamat ng Twin Lagoon. Noong unang panahon, ang lugar na ngayon ay tinatawag na Twin Lagoon ay hindi pa hiwalay.
Isa itong malawak at malalim na lawa na sagana sa mga isda at iba pang nilalang sa ilalim ng tubig. Pinaniniwalaan na ang lawang ito ay tinitirhan ng dalawang magkaibang diwata o engkanto. Ang unang diwata ay tinatawag na Laganap, isang mabait at mapagmahal na diwata. Siya ang tagapangalaga ng lawa. Ginagabayan niya ang mga isda at iba pang nilalang. Dahil sa kanyang kabaitan, ang tubig sa kanyang bahagi ng lawa ay laging maligamgam at malinaw. Ang ikalawang diwata ay si Lamig na kabaligtaran ni Laganap. Siya ay malupit at selosa. Ayaw niya ang mga tao at kinaiinisan niya si Laganap dahil sa kabaitan nito. Dahil sa kanyang kasamaan, ang tubig sa kanyang bahagi ng lawa ay laging malamig at madilim. Isang araw, nagsimula si Lamig na inggitin si Laganap. Gusto niyang sirain ang lahat ng ginawa ni Laganap. Sa kanyang galit, gumawa siya ng isang malaking pader na bato sa gitna ng lawa upang paghiwalayin ang kanyang mundo sa mundo ni Laganap. Sa pamamagitan nito, nais niyang sirain ang kabaitan ni Laganap at patayin ang mga nilalang na nakatira sa lawa. Ngunit nagkamali siya. Dahil sa paghahati ng pader, ang mga nilalang ay natutong mamuhay sa dalawang magkaibang mundo. Ang iba ay nabuhay sa mainit na tubig ni Laganap at ang iba naman ay natutong mamuhay sa malamig na tubig ni Lamig. Ang pader na ginawa ni Lamig ay nagturo ng isang mahalagang aral na kahit magkahiwalay, maaaring magkaisa ang dalawang magkaibang mundo. Ikatlong alamat, ang alamat ng Kayangan Lake. Noong unang panahon, ang lugar na ngayon ay Kayangan Lake ay isang malawak na kabundukan na sagana sa mga puno at ligaw na hayop. Sa tuktok ng bundok na ito ay may nakatirang isang napakalaking higante na nagngangalang Kalakasa. Si Kalakasa ang tagapangalaga ng buong bundok. Sinasabing ang kanyang palakol ay kasing laki ng isang bahay at sa bawat hampas niya sa lupa ay lumilindol. Ang mga naninirahang tagbanwa sa paanan ng bundok ay nabubuhay ng tahimik at payapa. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng kasakiman. Nagsimula silang magputol ng mga puno ng walang pahintulot, manghuli ng mga hayop ng labis-labis at dumihan ng mga ilog. Hindi nila pinahalagahan ang kalikasan na nagbibigay sa kanila ng buhay. Nabalitaan ito ni Kalakasa at siya ay nagalit ng husto. Ang kanyang galit ay naging dahilan ng pagyanig ng buong bundok. Sa isang matinding pagbaha ng galit, kinuha ni Kalakasa ang kanyang malaking palakol at hinampas ang tuktok ng bundok. Sa lakas ng hampas, biglang lumitaw ang isang malaking butas. Kasabay nito, umagos ang napakaraming tubig mula sa ilalim ng lupa at unti-unting napuno ang butas na ginawa ni Kalakasa. Sa huli, ang malaking butas ay naging isang magandang lawa na napapalibutan ng matatayog na bato. Ayon sa alamat, si Kalakasa ay nagtago sa ilalim ng lawa at doon niya pinagmasdan ng mga tao. Nais niyang ipaalala sa kanila na ang kalikasan ay dapat pangalagaan at igalang dahil ito ay may sariling buhay at mga tagapangalaga. Kaya naman, sa tuwing bumibisita ang mga tao sa Kayangan Lake, ipinapaalala sa kanila ang kwentong ito. Ito ay isang paalala na ang ganda ng kalikasan ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa mga susunod na henerasyon at sa mga espiritu na nagbabantay dito. Ang tatlong alamat na ito ay nagsisilbing higit pa sa simpleng mga kwento. Sa kultura ng mga katutubong tagbanwa, ang mga ito ay may malalim na layunin o purpose sa kanilang pamumuhay at paniniwala. May mga kwentong hiwaga sa kagubatan ng Mount Cristobal. May mga alamat ng malalaking aso o asong gubat na may mga kwentong nagsasabing ang mga asong ito ay hindi ordinaryong hayop kundi mga espiritu o tagapagbantay ng bundok. Ano ba ang ibig sabihin ng mga aso na nagpapakita sa kabundukan ng Cristobal? Ito ba'y isang uri ng babala na pinaniniwalaan ng mga lokal at madalas na ibinabahagi sa mga turista o mountaineer na naglalakbay sa bundok? Ayon sa mga kwento, ang mga asong ito ay nagpapakita sa mga taong may masamang intensyon o sa mga nagtatangkang gumawa ng kalapastanganan sa bundok. Asong humahabol sa mga hiker. May mga hiker na nagsasabing naranasan nilang habulin ng aso na biglang sumulpot at nawala rin agad.
Ang mga asong ito ay kadalasang tahimik at parang naghihintay lang. Sa simula mukhang ordinaryo lang sila. Pero ang mga lokal ay naniniwala na ang mga asong ito ay hindi ordinaryong hayop. Ayon sa ilang nakaranas, ang mga asong ito ay kakaiba sa karaniwang hayop. Sinasabi na kahit na maliwanag ang sikat ng araw, wala silang anino. Ito ay senyales ayon sa mga matatanda na ang aso ay hindi mula sa mundong ito, kundi isang espiritu o elemento na nagkatawang hayop. Pinaniniwalaan na ang mga asong ito ay mga gabay o bantay ng mga masasamang espiritu at mga elemento na naninirahan sa bundok. Ang kanilang layunin ay akitin ang mga tao na sumunod sa kanila. Kapag sinundan ng isang tao ang mga aso, dadalhin sila nito sa mga tagong bahagi ng bundok kung saan sila ay maliligaw at hindi na matatagpuan pa. Ang mga kwento ay nag-iba-iba. May nagsasabing ang mga nawawalang tao ay ginagawang bihag ng mga espiritu, habang ang iba naman ay naniniwalang sila ay nabibiktima ng masasamang elemento. Meron ding mga kwento na ang mga taong nawawala ay bigla na lang natatagpuan pagkatapos ng ilang araw, subalit sila ay nasa estado ng pagkalito at hindi nila matandaan kung ano ang nangyari sa kanila. Ang nawawalang aso ay nagsisilbing isang parabula o paalala sa mga naglalakbay sa Mount Cristobal. Ang aral ng kwento ay simple. Huwag sumunod sa anumang kakaibang hayop o tunog at manatili sa itinakdang daan upang hindi maligaw at mapahamak sa bundok. Ikaw, ano ang gagawin mo pag nakita mo sila sa gubat? Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at kababalaghan.